At sa umaga pong ito ay pinagpapatuloy po natin yung Rebuilding the Wall series po natin. Mga kapatid, ano nga po ulit yung tema po natin? Rebuilding the Wall, ano po? Renewing the mind and guarding our hearts. Nawa po is embedded na or nakatatak na po sa ating mga puso yung ating tema. Last week, before yung last Sunday po, pinag-usapan po natin yung Rise Up and Build, Part 1. Naalala nyo pa po ba yung ating mga points last week? Tungkol po yun sa plano eh. Diba? Yung may mga notes dyan, malalaman po. Ano po yun? Introduce the plan, lay out the plan, and execute the plan. Ano nga po ulit? Introduce the plan, lay out the plan, and execute the plan. Ayun po yung ating pinag-aralan. Yung binasa po kanina ng ating kapatid na Alex ay Nehemiah chapter 2 verse 1 to 10. Na kung saan dito po nilagay yung plano or pinakita ni Nehemiah yung kanyang plano or plano ng Diyos para po sa Jerusalem. At dito naman po sa verse 11 to 20, makikita po natin yung part 2 ng Rise Up and Build na kung saan nandito na po sila sa Jerusalem at sisimulan na po nila ang pagtayo muli ng mga pader. Pero bago po ang lahat, mga kapatid, ano po yung nakikita po natin sa screen? Ano po yan? Sa mga ano po dyan, karpintero, inhinyero, o ano pa man na marunong po. Yan po. Chisel or cold chisel po and hammer. Or sa Tagalog po, ito po ay pansinsel at martilyo po. During 1960 po, kung sino po yung nakakaalam sa kwento pong ito, meron pong isang tao sa India na nagngangalang pong Dashrath Manji. Ang tawag po sa kanya ay mountain man. Bakit po sa tingin nyo ay mountain man? Taga-bundok. O kaya expert sa bundok. Pero dun po sa Gelaur Village, Bihar, India, ito po ay isang small village na wala po silang medical facility. At kailangan pa po nila mag-travel ng 50 kilometers or parang binaybay mo ang EDSA, balikan, kulang pa nga po yun, para po makapunta sa susunod na nayon or sa susunod na bayan para magkaroon ng ospital. Doon pa lang po nila makikita yon. And one time, yung kanyang asawa na malapit ng mga anak, kailangan po nilang pumunta sa kabilang bayan para nga magpagamot at makapanganak yung kanyang asawa, ay umakyat po sila dito sa burol. Hindi naman po talaga siya mountain, kundi rocky hill or mabatong burol. Nung pag-akyat po nila, ano pong nangyari? Nahulog po yung kanyang asawa. Na-aksidente po. Pero nadala pa rin po nila sa ospital. Pagdating po nila sa ospital, ang nangyari po ay naipanganak po yung kanyang anak na babae, sanggol, pero di kalaunan po ay namatay yung kanyang asawang babae. Namatay po yung asawa ni Manji. At dahil doon sa pangyayaring iyon, nagsimula niyang bakbakin at sinsilin yung hill, yung burol. Tignan niyo po yung next na slide. Ito po yung nangyari. Totoong kwento po ito, mga kapatid, way back 1960 at na-recognize po siya ng government ng India. Pinarangalan po siya sa ginawa niya. Alam niyo po kung ilang taon inabot yung kanyang pagsinsil doon sa Rocky Hill? 22 years. 22 years po yung inabot. Gamit lamang po yung kanyang pansinsil at martilyo. Pero nung sinabi po nung mga tao, may mga tao pong nakakita sa kanya, alam niyo po kung anong sabi ni Manji? Ito po ay nasa wikang Ingles. When I started hammering the hill, people called me lunatic, but that stilled my resolve. Pinagtawanan po siya, tinawag po siyang baliw sa ginawa niya. Pero ang nais niya lamang po, ang goal niya lamang po, is hindi maulit kung ano yung nangyari sa kanyang asawa. Kaya po siya gumawa ng daan. At gaano po kataas yung daan? Ganyan po. Ganyan din po kahaba yung kanyang binakbak or sininsil for the last 22 years.
At alam niyo po kung kailan lang po ginawa ng daanan, ng maayos na daanan ng government ng India? 2002 lang po. From 1982, 20 years ang nakalipas, saka lang po ginawa ng daanan. Paano po kung yung middle nung kanyang pagsinsil doon sa Rocky Hill ay tumigil po siya? Maaring mas marami pa po yung mahirapan pong makatawid sa kabilang bayan. Pero sabi po dito, a man has the capability to do something if he has the dedication and determination. Si Manji may goal po siya, hindi na maulit yung nangyari sa asawa niya. At yung goal niya po, transform niya po sa action niya. For the last 22 years, yun lang po yung ginawa niya. Wala po siyang ibang ginawa, wala po siyang pinansin, hindi po siya nagpadala sa kung ano man yung sinasabi ng mga tao, sinasabi na babaliw ka na yata, kaya mo ba yung mag-isa? Pero dahil po sa determination and dedication niya, nagawa niya pong sinsilin yung buong burol po na ito. Tignan nga po natin yung previous slide. Nagawa niya pong sinsilin yan. Hindi ko po alam kung paano niya nagawa, pero nagawa po. Sabi po dito sa next slide, isang anonymous quote. Vision without action is just a dream. Kung ikaw, may pangarap ka, at hindi mo sinamahan ng action, ano mangyari? Hanggang pangarap lang yan. Tama po? Pero kung ikaw naman ay may action without vision, just passes that time. Gawa ka nga ng gawa, pero wala namang patutunguhan. Anong mangyayari po? Nasasayang lang yung oras po natin. But vision with action can change the world. Ulitin ko po mga kapatid, vision with action can change the world. Sino po dito yung nakakaalam po nung kantang Standing on the Promises? Himnaryo po ito eh. Promises of God, my King. Di ba po? Yung mga mahilig po sa himnaryo, alam po yon. Ang ganda po ng kantang yon, very rich theologically. Sabi po dito, too many Christians are singing Standing on the Promises while they are just sitting on the premises. Marami po dito sa atin ay, yes, kumakanta, nagpupuri sa Panginoon, pero kapag usapang ministry na po, usapang paggalaw na po sa loob ng iglesia, ay, kayo na lang muna. Next time na ako. Next year na ako. Next month na ako. Marami pong Kristiyano, gusto lang po natin mag-worship, pero ayaw po nating mag-serve. Ayaw po nating gumalaw. But here, pag sinabi po natin rise up and build, we need to take an action. Pakisabi nga po sa katabi nyo, let us take an action. Yan. Tignan po natin kung ano yung matututunan natin dito po sa binasa po natin kanina. Number 1, mga kapatid, we need to recognize the problem. Kailangan po natin i-identify. Tignan po natin kung bakit po natin nasabi yan. There's an extremely challenging project po sila Nehemiah. It is to rebuild the wall. Ang ginawa po ni Nehemiah, in-identify niya po yung problem. Tignan po natin ulit sa mga Bible nyo at kung wala po ay dito po sa screen. Dumating ako sa Jerusalem. Dumating po si Nehemiah from Persia or from Babylon. At siya po ay pinayagan ni King Artaxerxes the first na bumalik. Sabi po dito, 3 araw na ako roon ay hindi ko pa ipinapaalam kanino man ang pinapagawa sa akin ng Diyos tungkol sa Jerusalem. Hindi po yung pagdating niya doon, ginawa niya, o tara na, let us rebuild the wall. Hindi po niya ginawa kagad yun. Sinabi po dito, 3 araw na wala pa po siyang ginagawa kahit ano. Alam niyo po kung anong una niyang ginawa? In-identify niya po kung ano yung problem ng Jerusalem. Tinignan niya pong maigi. Ano ba yung problema? Sabi po dito, sa gabi ng 3 araw, gumising ako at lumabas ng lungsod na may ilang kasama. Ang tanging hayop na dinala namin ay ang asnong aking sinasakyan. So, umikot po sila sa palibot po ng wall para tignan kung ano po yung actual na kalalagayan or situation ng Jerusalem. Next slide, sabi po dito, lumabas ako sa pintuan ng libis sa daang patung sa bukal ng dragon hanggang sa pintuang papunta sa tapunan ng basura.
At sabi po dito sa naka-underline, sinuri kong mabuti ang gibagibang pader ng Jerusalem at ang mga nasunog nitong pintuan. Yung word po na sinuri, ang sabi po dyan, or sa English, ay examine, in-examine or in-assess, para daw pong isang doktor na dinadiagnose yung sakit ng isang tao. So, ganun po yung pag-examine ni Nehemiah kung anong nangyari sa Jerusalem. Sa walls ng Jerusalem, in-examine niya just like a doctor na dinadiagnose kung ano yung sakit ng isang tao. Nagpatuloy ako sa pintuang bukal hanggang sa paliguan ng hari. Pagdating doon, walang madaanan ang sinasakyan kong asno. Verse 15 to 16, kaya't naglakad ako patungong libis at siniyasat ko ang pader. Lumabas na naman po yung word na siniyasat, sinuri, in-examine. Pagkatapos ay muli akong pumasok sa pintuan ng libis, pabalik, hindi alam ng mga pinuno kung saan ako nang galing at kung ano ang aking ginawa. Wala pa rin akong sinasabi sa mga Hudyo, sa mga pari, mga pinuno, mga opisyal, at sa iba pang magkakaroon ng bahagi sa gawain. So, ano pong unang ginawa ni Nehemiah pagdating niya po sa Jerusalem? In-identify niya po kung ano yung problema. Kung ano yung actual na situation. Sabi po dito sa next slide, Nehemiah recognized the problem. At ayun po ang mahalaga sa ating personal life, sa ating family, sa ating ministry, sa ating church. Kailangan po muna nating identify kung ano yung mali or saan tayo nagkamali. The job of rebuilding will not start until Nehemiah knows how bad the situation is. Kung isipin po natin mga kapatid, pwede naman pong tignan ni Nehemiah yung mga tamang nangyayari sa Jerusalem eh. Tama po? For the last 100 years, nakabalik po sila ng Jerusalem, yung mga tao. Natapos na po yung pagkabiyag sa kanila or yung exile. Ilang years po ulit yun? 70 years. Na-rebuild po yung templo. Nakakapagdaos po sila ng pagsamba at pag-aalay or sacrifice. Nakapagbigay po sila ng kanilang offering. Pero kung yun lang po yung titignan ni Nehemiah, hindi po matatapos o masusolusyonan yung problema po nila. Bakit po? Kaya yan po sa bansang Israel at sa Jerusalem, nasira yung kanilang mga pader. Parang ipinapakita po nila sa mga karatig nasyon nila that they are vulnerable and that their God is weak. Kaya po kailangang itayo muli yung pader. Kaya yun yung desire ni Nehemiah na maitayo muli ang pader. Progress was being made slow as it was. There was much to be thankful for in Jerusalem. But sometimes, one must look at what is wrong. Sabi po sa next slide mga kapatid, we deceive ourselves if we only look at what is the good thing happening around us. Yes, pasalamatan po natin ang Panginoon sa mga magagandang nangyayari po sa buhay natin. Pero wag po nating kaligtaan yung mga mali po nating ginagawa. Yung mga mali pong nangyayari sa buhay po natin, kailangan po natin yung i-identify. Kung gusto po nating ma-rebuild yung mga broken walls ng ating buhay, ng ating pamilya, ng ating church, ng ating mga ministries, kailangan po muna nating i-identify sa ating mga sarili, ano ba yung pagkakamali po natin. Naalala po natin yung preaching po ni Pastor Mark nung nakaraan, saan kami nagkamali, part 1 and part 2. The point is, Nehemiah is teaching us that we must look at the broken down walls and carefully study what is wrong. Ano po bang nangyari? Ano pong nangyari sa ating devotion, sa ating prayer life, sa ating Bible reading? Ano pong nangyari sa ating pamilya? Ano pong nangyari sa ating church? Ano pong nangyari sa ating lahat? Once we identify kung ano pong nangyari, saka po gagalaw ang Panginoon sa ating mga buhay. Sabi po dito, the mission is difficult. There's a lot of obstacles, not just some easy ride around the city walls. Nung sila po ay dumaan sa paligid po ng wall, sa paligid ng Jerusalem, nahirapan po ba sila o hindi? Nahirapan po sila, di ba? May time nga po na hindi po sila makadaan, wala pong daanan. Many walls needed rebuilding and many gates needed replacing. At ang isa pa pong nakita ko po doon, yung sinabing sinuri or siniyasat,
Tignan mo nga po ulit natin yung verse. Next slide po. Sabi po doon, no, sinuri kong mabuti ang gibagibang pader ng Jerusalem. Hindi lamang po niya sinuri na parang inassess or inexamine na parang doktor. Alam niyo po, ang meaning po ng sinuri sa kanila, or yung English word po yung Hebrew word po ay shabar, which means not only to look at closely, but to wait expectantly with hope and patience. So, ganun po pala ang pagsusuri sa kanila. Naghihintay ka sa kung ano yung gagawin ng Diyos dun sa bagay na yun. Nehemiah, examine the walls. Tignan nyo po ha. Nehemiah, look at the broken walls. Ano po ulit yung Hebrew word? Shabar. Sabi po dito, but instead of just seeing the destruction, he viewed them with an expectation of rebuilding. He had an expectant hope in what God could do. So habang sinusuri niya po yung walls, yung problem, habang nire-recognize, ina-identify niya po yung problem, at the back of his mind, excited siya sa gagawin ng Diyos sa pagbuo ng pader. Excited siya sa gagawin ng Diyos para sa Jerusalem. At ayun, yung pagsusuring ginawa niya, shabar. To wait expectantly with hope and patience. Kaya po tayo, kapag po sinuri natin yung mga pagsubok po natin sa buhay, yung problema, bago natin itayo muli yung walls ng ating lives, let us wait expectantly sa gagawin po ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Tayo po'y maghintay ng may pag-asa at pasensya po mga kapatid. Dapat po naghihintay po tayo ng may kagalakan sa ating Panginoon. And the lesson is, before we can get a clear picture from God of where He wants us to go, we must have a clear picture of where we are now. We must see the mess we are in. Nasaan na po tayo mga kapatid sa ating pagkilala at relasyon sa ating Panginoong Yesus? Nasaan po tayo mga kapatid? Tayo lamang po sa ating mga sarili makakasagot po nun. Yung commitment po natin sa pagsiserve sa Panginoon, kailangan po natin ma-identify yung mga broken walls ng buhay po natin. Kailangan po natin ma-identify yung mga situation na nahihirapan po tayo. At kailangan po natin magpakumbaba sa Panginoon at makita kung nasa na po ba tayo. Ayan. Hindi ko po alam kung nasa na po tayo sa takbo natin or sa lakarin natin sa Panginoon. Ang nakakalam po niya na ating Panginoon. Pero maaari po natin ipag-pray yung bawat isa. Diba? Kung tayo po'y nahihirapan. Pero kailangan lang po nating i-recognize sa ating mga sarili kung saan tayo nagkamali. Ask God to search our hearts, to show us the wickedness that remains, and to convict us of our spiritual laziness, to revive us again. Let us search our hearts, mga kapatid. Sabi nga po ng binasa po natin kanina, mga awit 139, 23 to 24, ginagawa pa po ba natin to mga kapatid? Tignan niyo po ito. O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Ang tanong po mga kapatid, nagpapasiyasat pa po ba tayo sa ating Panginoon? Or hindi na po? Marami pong gustong gawin ng Panginoon sa ating mga buhay, pero hanggat hindi po tayo nagpapasiyasat sa Kanya, hanggat hindi po tayo lumalapit sa Kanya, ay hindi po magaganap yung mga gustong mangyari ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya let us reflect. And this is the question for us. If someone took a tour of your life, the same way Nehemiah took a tour of Jerusalem, what will they see? Kung katulad po sa story po natin, si Nehemiah, nilibot niya po ang wall. Nakita niya po yung mga nangyayari, yung condition ng wall. Tayo po mga kapatid, kung may isang tao pong lilibot sa buhay po natin, aalamin yung storya ng buhay po natin, ano po kayang makikita niya? Ano po kayang masasaksihan niya? Sabi po dito, they might notice many broken down portions in the wall of our lives.
all of us here, mga kapatid, is broken. One way or another. Maaring sa family, maaring sa ating spiritual life, maaring sa ating trabaho, maaring sa mga ginagawa po natin sa buhay, maaring broken tayo. Kaya nga po, kailangan po natin ng empathy with one another. Kasi, yung katabi mo, tignan nyo po yung katabi nyo. Broken yan, mga kapatid. Meron yung brokenness. Magkakaiba lamang po tayo ng degree ng brokenness, pero broken po tayo. And once we admit that we are broken, that's the time na tutulungan po tayo ng Diyos sa ating pong brokenness. Amen po ba? Kaya nga, i-rebuild ng Lord, hindi lang yung walls, but yung confidence. Sabi po dito, rebuild the confidence. Una, ni-recognize yung problem. Anong pangalawang dapat gawin ni Nehemiah? Rebuild the confidence of the people. Tingnan po natin. Sabi po dito sa Nehemiah 2:17-18, pagkatapos sinabi ko sa kanila, ito po yung sinabi ni Nehemiah, nakikita ninyo ang kalunos-lunos na kalagayan ng ating bayan. Wasak ang Jerusalem at sunog ang mga pintuan nito. Itayo natin muli ang pader ng lungsod upang mahango na tayo sa kahiyan. At sinabi ko sa kanila kung paano ako pinagpala ng Diyos at kung ano ang sinabi sa akin ng hari. Kung gayon, ito po yung tugon, kung gayon, simulan na natin ang pagtatayo, ang sagot nila. Kaya't naganda nga sila upang simulan ang gawain. Naalala nyo po nung mga nakaraang preaching po natin, sinabi po natin kung ilang taon na po silang nakabalik sa Jerusalem. Almost 100 years na po silang naroroon. At mahirap pong i-rebuild yung confidence ng mga tao. Bakit po? Pwede pong sabihin ng mga tao na tinatanggap na namin na hindi marirebuild to 100 years na i-rebuild natin, tapos pagtatawanan lang tayo ng mga taong nakapaligid sa atin. I-rebuild natin, tapos hindi rin naman matatapos. Pwede po nilang sabihin po yun, di ba? Pero, sabi po dito, Nehemiah took 3 steps to rebuild the confidence of the people. Paano po niya ginawa? Una, he asked the people to see what he saw, the ruined wall. Maaring sila ay manhid na Di ba po? For the last 100 years, nakikita nila, pinababayaan na lang nila. Maaring sila, tama po, maaring hopeless din sila. Maaring manhid po sila sa nangyayari. Pero ipinaalala po ulit ni Nehemiah sa kanila na ito yung problema. At sa ating pong mga Pinoy, madalas po tayo, ang ating pong kultura, lalo na sa loob ng bahay, pag may problema, it's either magsisigawan kayo, sabi nga po ni Mami, magsisigawan kayo, or ikikibit balikat nyo na lang, tatahimik kayo parehas. Hindi nyo na pag-uusapan yung mali. Sabi po ng mga pag-aaral, ang mga Pinoy daw po ay non-confrontational na mga tao. Hanggat maaari, pagpapalipas po nila yan. Tama po. Kunyari, may hindi magandang nangyayari, ay, kaya mo na. Lilipas din yan. Maaring ganun din po yung nangyayari dito. Nasanay na po sila nasira at giba-giba yung wall. Pero ano pong sinabi ni Nehemiah? Hindi niya po sinisi yung mga tao. Kasi kayo Ano bang ginawa niyo for the last 100 years? Hindi niya po ginawa yon. Sa tingin niyo po bakit? Lalong hindi marirebuild yung confidence nila. Lalong hindi po marirebuild yung wall. Kaya po si Nehemiah is a very wise leader. Alam niya kung paano i-build up yung confidence ng mga tao sa Jerusalem. Pangalawa, he asked them to own the work. Let us rebuild. Hindi niya po sinabi na ako ang magre-rebuild. Let us. It is the effort of everybody. Pwede po ba natin sabihin sa katabi natin, let us rebuild. Let us rebuild our life in Christ, our families, and our church, mga kapatid. Yang katabi po natin, may magagawa po yan para po sa iglesyang ito. Amen po ba? Lahat po tayo narito, hindi mo pwedeng sabihin na, ay, hanggang ano lang ako dito, hanggang upo-upo lang, kinig-kinig. Hindi po, lahat po tayo mayroong maaaring gawin
para sa ating church dito sa FCC Manila. Amen po ba? May magagawa po tayo mga kapatid. Kaya nga sabi po ng mga tao during that time, yes, Nehemiah, we are with you. Kasama mo kami. Tulong-tulong tayo. Let us rebuild the wall. Pwede naman po nilang sabihin na, ay, wag na lang natin gawin. Kakapagod yan. Ba? Okay, sabihin nila, ang dami namang gagawin. Babantay tayo. Tapos may ibang sasalakay. Tapos may mga magbubuhat pa. Maaari po sila mag-excuse. Tama po? Or they might have seen the opposition as too strong. Maaari lang sabihin, nung nakaraan niya, gusto namin gawin yan, pero kinukontra kami ng mga kalaban namin. Paano namin magagawa? Pero ano pong sabi nila? Yes, Nehemiah, we are with you. Let us rebuild. Gawin natin. Bakit po? Meron daw po kasing dalawang uri ng church. Mamaya nyo na po yung next slide. Alam nyo po kung ano yung dalawang uri ng church. May dalawa lang daw pong uri ng church. Dead and living church. May kaugnayan po, may kaugnayan po. Sabi po dito, ito daw yung mga rise up and build churches at yung mga recline and decline churches. Tignan nyo po Dalawa daw po ang uri ng church. Those who are rise up and build churches and those who are recline and decline churches. Yung mga pahiga-higa at ayaw-ayaw ng mga tao sa loob ng church. Sabi po dito, ito po ay hindi ko po idea, nakita ko lamang din po. Sabi po, rise up and build churches, meron daw po silang clear na vision sa kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa simbahan po nila. And they are, take note of this, willing to work in order to build the kingdom. So, meron silang vision, may mission, may goal, at they are willing and committed to do the work. Ano daw po yung church na yon? Ano po ulit? Rise up and build churches. Yung mga tao sa loob ng simbahan yon, willing and committed. Sabi po, hindi po pwedeng willing and committed lang, dapat may goal, dapat may vision din. Sabi naman po, meron daw recline and decline churches. Ito naman daw po yung churches na kontento na i-maintain kung ano yung nangyayari sa church nila. They are just, churches are content with just trying to maintain what they have. Pagka narinig mo or pumasok ka raw sa isang recline and decline churches, ganito daw maririnig mo, hindi naman natin ginagawa dati yan Bakit natin gagawin? Di ba? Okay, sabihin yan, parang mahirap yan, pastor. Di ba? Ministry, ay, ayoko niyan. Di ba? Yung mga ganyan po. O kaya sabihin dyan, kaya ba natin yan? Kaya ba natin mag-win ng kaluluwa? Di ba? O kaya, sasabihin niya sa'yo, pag may plano ka, may goal ka sa church, sure ka ba dyan, bro? Baka nahibang ka na. Diba? Yan po yung mga recline and decline churches. Pero sabi po nila, yung mga rise up and build churches, ganito raw maririnig mo sa kanila. Parang maganda yung idea mo, brother. Pag-pray nga natin sa Panginoon, ganyan daw po maririnig nyo pag rise up and build. O kaya sasabihin pa niyan, God will provide. Basta ipag-pray lang natin. Panalangin lang natin. O kaya kapag nagtatawag yung mga ministry heads ng sino po yung willing and committed sa mga ministry, alam niyo pong sasabihin niyan, willing po kami na mag-step out sa faith po namin. Yan yung mga rise up and build churches. They are willing and committed. O kaya sasabihin niyan, I think marami tayong madadala sa Panginoon kapag ginawa natin yan. Goal-oriented po yung mga rise up and build members ng isang church. Vision-oriented po sila, mission-oriented po sila sa pinapagawa ng Panginoon. Are we a recline and decline church? Or are we a rise up and build church? Ano po tayo mga kapatid? Parang konti lang Yung mas malakas po para sa Panginoon. Okay, kayo po nagsabi niyan Baka may magsabi ako, sure ka ba dyan? Baka may magsabi po sa inyo mamaya niyan Tayo po nagsabi niyan. Diba? Sabi po dito, someone has said,
Faith can move mountains. Tama po? Biblical po yan eh. But don't be surprised if God hands you a shovel. Di ba? Sasabihin mo pa, kaya ni Lord yan. Nothing is impossible with the Lord. Tama naman po, di ba? Pero pag sinabi mo na, bro, willing ka ba mag-commit? May may gagawin ako eh. May trabaho ako. Kahit Sunday, may trabaho, no? Busy ako, yung mga ganun. O kaya, may mga, eto po, sorry, pero nakakalungkot lang po. May mga tao po sa loob ng church na sinasabi nila, Pastor, pag-pray mo itong trabaho ko para magkatrabaho ako. E di ang init niya po sa Panginoon. Pero nung nagkatrabaho na, nawala naman po sa church. May kilala po ba kayong ganon? Di ba? Nung pinagpe-pray pa lang yung bagay na yon, ang init sa Panginoon. Pero nung nakuha na, nawala na rin po sa loob ng church. Hindi na nagpaparamdam. Kung kailan sinagot, na busy. Kung tanggalin pa po kaya ni Lord yung pinagkakabisihan mo. Siya yung nagbigay sa iyo, di ba? Tapos sa kanya, hindi ka magkaroon ng time. Faith can move mountains, mga kapatid. Wala pong But don't be surprised if God hands you a shovel. May pinapagawa po sa atin ng Panginoon and God will work through us sa ating pong buhay. So, na-recognize na ni Nehemiah yung problem, na-rebuild niya na yung confidence ng mga tao. Ano po yung next? Verse 19, resist the opposition. Once na nag-build, nag-rise up ang bawat isa, ang Jerusalem nag-rise up, ano pong unang nangyari? Inoppose po sila ng mga kaaway po nila. Kaya ikaw, pag nag-rise up ka sa faith mo, nagsabi ka na, willing ako, pastor, willing ako, leader na mag-step out of my faith para sa Panginoon, that's the time that opposition will be present. Amen po? Pag mas lalo kang tumatawag, mas lalo kang lumalakad sa Panginoon, opposition will be present. Sabi po dito, Nehemiah 2:19, ngunit nang malaman ito ni Sanballat na Horonita at Tobias na isang opisyal na Amonita at maging si Gesem, ito, may bagong player ditong pinakita, na taga-Arabia, pinagtawanan nila kami at hinamak at sinabing, ano ang ginagawa ninyong iyan? Nag-iimagsik ba kayo laban sa hari? Natatandaan po natin nung nakaraan na pag-aaral na hindi po inoppose ng kaaway si Nehemiah nung nagpe-pray siya. Tama po? 4 months siyang nag-pray, di ba? Hindi po inoppose ng kaaway si Nehemiah nung nakikita niya yung vision. Hindi rin po inoppose ng kaaway si Nehemiah nung kausap niya yung hari. Kailan po siya inoppose ng kaaway? Nung gagawin niya na yung dapat niyang gawin. Imagine niyo po take note of that mga kapatid. Bakit pag sinasabi natin, kung kailan pa tayo naging Kristiyano, kung kailan pa tayo lumalakad sa Panginoon, doon pa nagkakaroon ng opposition. Normal po yan mga kapatid. Sa mga tinawag ng Panginoon, sa mga lingkod ng Diyos, even the Old Testament times. Si Nehemiah po, nung gumalaw na sila, nung sinabi po, anong sabi ng mga tao? Let us rise up and build. Anong sinabi nila Sanballat, nila Tobias at Gesem? Ano ang ginagawa niyong yan? Nag-iimagsik ba kayo laban sa hari? May kaaway na po. May kalaban na. So, sino po itong mga opposers po na ito? Si Sanballat, next slide po, governor over Samaria, a chief political enemy for Nehemiah. So, hindi po sino-sino lang to. Hindi po yung nakita lang sa daan na naglakad. Uy, anong gagawin nyo? Hindi po. Political leader po yung kalaban po nila. Governor yung kalaban po nila. Si Tobiah or Tobias, Ammonites were enemies of the Jews. He had a lot of family connections in Jerusalem. Probably a source of the intelligence gathering regarding what was happening there. So si Tobiah or Tobias sa Tagalog, meron siyang group ng mga intelligence group po, na kung saan alam yung nangyayari sa kung saan mang lugar sila naroroon. Di ba? Parang para pong mga CIA. Di ba po? O kaya FBI, yung mga ganyan po. Yan daw po yung mga
group ni Tobiah or Tobias at si Geshem or Gesem sa Tagalog, ito po ay bago lamang po na ipinakita dito. Di ba nung mga nakaraan, di po natin na narinig yung pangalan ni Geshem or Gesem. Sabi po dito, he is a new player. Geshem was an even more powerful figure than his companions, though probably less earnestly committed to their cause. Kung ito yung Jerusalem, mga kapatid, sa paligid niya po, yung mga bansa, yung sa Moab, sa Edom, dito po sa taas, sa bandang Samaria, at dito po sa baba, lahat po ng iyon ay kalaban niya. Lahat po ng iyon ay nakapaligid sa kanya para pigilan siyang itayo yung wall. Ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? Tayo rin po in our lives, maaring yung surroundings and yung situation po natin will oppose us sa kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Maari po, opposition will come. And ang eskema po or style ng mga opposers during that time, ano pong first scheme nila? I-ridicule. Pagtawanan ka. Bigyan na, kumbaga, sabihin na walang halaga yung ginagawa mo. Sabi po dyan, no, making fun of the leaders and his grandiose plans from such small beginnings. Belittling. Minamaliit yung ginagawa. So, anong pong ginawa nila, Tobias? Nila Sanballat? Minamaliit po nila. Gagawin nyo? Sandang taon nyo na hindi nagagawa eh. Gagawin nyo, rise up and build pa kayo nalalaman. Di ba? Pwede pong ganun yung sinasabi niya. Second scheme of intimidation, false accusation. Uy, nagre-rebelde kayo ha? Pinapasabi ba yan ng hari? Eh, di po nila alam. Yung hari po mismo ng Persia yung nagbigay sa kanila ng mga resources. May letter pa po kay Nehemiah. Pero alam niyo po magandang response po ni Nehemiah sa mga opposers at maging response po natin sa mga opposition sa buhay po natin. At dito po tayo magtatapos, mga kapatid. Nehemiah chapter 2 verse 20. Maganda tong gawing memory verse. Sinagot ko sila. Ito po ang sagot ni Nehemiah. Pagtatagumpayin kami ng Diyos ng kalangitan. At kami na kanyang mga lingkod ay magsisimula ng magtayo. Ngunit kayo'y walang bahagi, karapatan, o ala-ala man sa Jerusalem. Ano pong sabi ni Nehemiah? Pagtatagumpayin kami ng Diyos ng kalangitan. Alam ni Nehemiah na backup niya, sa likod-likod niya, the God of heavens is with him. Amen? Kaya alam niya na simula pa lang ng pagtapak niya sa Jerusalem, simula pa lang na ibinigay sa kanya yung vision, simula pa lang na nagpe-pray siya at kausap niya yung hari, hanggang tumapak siya, hanggang makita niya yung sitwasyon sa Jerusalem, he is waiting expectantly and eagerly sa gagawin ng Diyos dahil alam niya na pinagtagumpay na sila ng Diyos. Alam niya na victorious na sila. At tayo, mga kapatid, if we remain focused sa ating Panginoon, at if we remain focused sa ating mission, God will give us the victory. Amen? God will give the victory in our lives, our family, and in this church. Sabi mo sa katabi mo, victorious ka na. Kung ano man po yung pinagdaraanan natin, victorious na po tayo. Why? Because we have with us the God of heavens. At dun pa lang po panalo na tayo. Opposition, wala po yan. Dahil meron tayong Diyos na kayang labanan yung mga opposition. Amen po ba? Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Dahil alam po natin na tayo po ay pagtatagumpayin ng Panginoon. May gagawin po ang Diyos sa church po na ito. Amen? May i-rebuild po ang Diyos sa church po na ito. May i-rebuild po ang Diyos sa buhay niyo po. At maghintay lang po kayo sa gagawin ng Panginoon. Do not let opposition or hard times or trouble or anything else distract you from the call of God on your life. He has called you to be on mission with Him. We can be a rise up and build church. Remember, Nehemiah's enemies were saying, you can't do it. It is impossible.
but God made the impossible possible. God is in the business of rebuilding just as God rebuilt the walls of Jerusalem. Mga kapatid, God is in the business of rebuilding our lives, our families, and our church. Hintayin lang po natin yung gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. At pag naghintay po tayo, hindi po yung paghihintay na walang gagawin, ha? Baka ang alam po natin paghihintay, walang gagawin. Pero ang sinabi po doon, to wait expectantly and eagerly. May ginawa po si Nehemiah at may gagawin po tayo. Unti-unti po nating itatayo yung broken walls ng ating mga buhay, broken walls ng ating families, and broken walls of this church. And for our conclusion, when the people of God recognize the problem, rebuild their confidence in the Lord, and resist the opposition, the plan to rise up and rebuild will be accomplished. Pag na-recognize po natin yung problem, pag na-rebuild po natin yung confidence natin with the Lord, and kapag napagtagumpayan po natin yung mga opposition, the plan to rise up and build in your life, in your family, and in our church ay mangyayari at matutupad po, mga kapatid. Amen po? So, let us rise up and build. Pakisabi nga po, rise up and build. Hindi lamang po sa church po natin, sa personal life po natin, at sa ating pong mga pamilya. From burden to vision, ito po yung nangyari kay Nehemiah, tandaan po natin, from burden to vision, from vision to plan, from plan to action, all along, it was God's